Matupad ang pangarap. Yan ang madalas na ninanais natin bago tumanda. Pero, paano nga ba kung tumanda kang hindi natupad ang pangarap? Ikaw ba ay may sala o sadyang yan ang kapalaran na para sa'yo? Dinaanan ko ang tulay na gawa lamang sa kahoy dito sa Sitio Bangan ng Barangay Gama sa Zambales. Isip kami, paglaba, At naabutan ko ang abalang si Nanay Marlina sa kanyang gawain. laba, pangligo. Dati po katulong ako, ngayon nag-opera operasyon yung asawa ko. Uminto po. Ito na nagsisil. Ginaganyan-ganyan ko po siya sa putik. Tapos pag may tumunog, yun, kukunin ko. Punta naman sa kabila, gano'n na naman. O pag napuno ko na yung isang timba, uuwi na ako, ibabad ko siya sa tubig, lutuin na namin ang pang-ulam namin. Yung gagawin namin nanay ngayon ay lilinisan namin yung mga shell na kinuha niya. Ilang oras niyo po kinuha tanay? 5 oras po, madam. 5 oras, pero ganito lang po kaunti yung nakuha ninyo. Opo, madam. Ganito po ba lagi na 5 oras yung kinukuha tapos ganito kaunti? Or minsan madami naman po? Hindi. Kung dagdagan ko pa yung oras na pagkuha ko, madam, at hindi na mainit, hindi lang to, madam. Kung minsan nahihilo na ako nakayuko ganyan. Ito po, madam, ugasan mo ito. O, ganyan. Ugasan mo, madam. O, tapos, pagtapos mo hugasan, yan, lagay mo na sa kawali na ano. Dapat po ba puting-puti o basta Hindi hugasan naman po, lang? madam. Matanggal lang yung putik niya. Ito, madam. Ganyan. Binibinta ko po, tapos, bili namin ng kape asukal. Doon po banda may palisdaan po. Pero ano yon, bawal sana yon. Pero kami, sa amin lang, kasi ganito po, wala kaming hanap buhay. So dito sa mga palisdaan, ganitong klaseng palisdaan, naghahanap si nanay ng mga shell. Kanina pinakita niya sa atin kung paano niya nililinisan at iba't ibang klaseng luto. Pero ngayon, makikita natin kung gaano ba kahirap maghanap ng shell. Una, syempre, actually may nakuha na si nanay na isa sa bandang dulo, di ba, Nay? Opo. Ang gagawin daw natin ay kakatukin mo mismo yung lupa. Lupa. Ayan, Nay! Ito ba yon? Hindi po, wala. Ay, Yung, kala ko yun na. yung ganito ang tumunog. Okay. So kapag nakarinig ka na ng shell, Mm. mararamdaman mo naman yun, Nay. Opo. Ay, ito, madam. Kumisan, kalahating oras, madam, bago ka makakuha ng isa. Ganyan, makakaipon ka rin, 1 oras, minsan 3, 5, makukuha mo. Di alintana ang tirik ng araw para kay Nanay Marlina. Dahil para sa kanya, ito na ang buhay na kanyang kinasanayan. Ang pangarap ko po noon, hindi ko naman masabi dahil wala nga pinag-aralan ko. Hanggang sa nakapag-asawa na, katulong pa rin. Kung nagsikap sana kami nag-aral, maabot yung gustong maabot. Marami ang nahuhulog sa patibong ng kahirapan. Hindi dahil ginusto nila, kundi dahil mas maaga pa lang, kinuha na ng buhay ang mga oportunidad. Ay, sana po maipon yung lahat ng anak ko dito sa akin. Masaya na ako, madam. Magsiuwi sila sana lahat, madam. Tapos, kunting salo-salo lang. Pagdating ng alas 12. Na dapat sanay sa kanila. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, Kung hindi ko natupad yung pangarap ko noon, sana sa mga anak ko ngayon, matupad nila ang pangarap nila, anak. patuloy silang naghahanap ng liwanag. Umaasang balang araw, may pintong magbubukas para sa pagbabago. Pero paano nga ba ito makakamit? Kung nakakandado sa kahirapan. Sa kabilang sitio naman, sa sitio Botbot, nadatnan ko ang isang matandang lalaki na abala sa pagkaayos ng kanyang bangka. Si Tatay Avelino, mag-isa sa buhay. Walang asawa, walang anak, at tanging mga sagwan at lambat ang kanyang lagi nakakasama sa pang-araw-araw. Naghahanap sana, eh wala naman makita. Nung kabataan po ninyo, hindi po kayo nagkanobya. Walang matataguan, walang masasandalan, at walang maririnig kundi ang pintig ng sariling pagod na puso. Wala nga pangarap kung ikaw ng kahirapan.
Ano pa nga bang mas masaklap sa tumandang mag-isa at nalimitahan pa sa pag-abot ng pangarap dahil sa kahirapan? Andito tayo ngayon sa bangka ni Tatay Avelino kung saan makikita natin na maliit lang yung bangka niya. Pang isang tao lang talaga kaya hindi tayo makarating dun sa dulong-dulo. Kaya ngayon hinihintay natin si Tatay Avelino dahil nahiram siya ng mas malaking bangka para makapunta tayo sa bandang dulong yon. Pero nakwento niya sa atin kanina na sa loob ng isang oras, ito lang ang nakuha niya na isda. 2 pirasong isda sa loob ng isang oras. Ganito kahirap kumuha ng isda ngayon sa mga gantong palaisdaan or mga gantong ilog. Pero kahit papaano ay nagsisikap pa rin sila na, alam mo yun, makakuha at benta ng mga gantong klaseng isda kasi ito yung kanilang mga hanap buhay. Makalipas ang ilang minuto, nakasakay na kami ng bangka. Kita sa mukha ni Tatay Avelino na walang kasiguraduhan kung may huli o wala. Basta ang mahalaga ay sumubok siya para kumita. Ngayon ay alas 4 pasado na. Dito kami ngayon sa malapit na sa Nayum Infanta. Magta-try kami ngayon ni Tatay manghuli ng isda kasi gusto namin dagdagan yung 2 isdang nahuli niya sa loob ng isang oras. Wala pang 1 minuto, wala nang kami huminto para mangisda. Nakabingwit na agad kami ng talakito. Yes. Ano po yan? Anong isda po yan? Kita mo ang pag-asa sa mukha ni Tatay sa isdang nahuli. Talakito. Pero pag sa tunay na buhay po, talagang mahirap siya. Talagang ano namin, talagang isda talagang ano namin. Ang pag-hinahanap buhay. Hanap buhay namin. 1, 2, at sumunod pa ang 7 na nabingwit namin isda. Tila ramdam ng katubigan ang Wow, may pagkaalat sound. ng kanyang pangingisda kanina. Wala pa tayong 1 oras ngayon, pero naka-4 na tayo ng talakitok. Napakaswerte ni Tatay ngayon. Ayan o, kitang-kita mo naman, mga fresh talaga yan. At nagtutunugan pa sila dahil Ay, naghahabol ng kanilang mga hininga. Ayan. Talagang kung hindi ka mga isda, wala. Kaya hindi makapag-aral. Talagang ba, nagsimula akong nangisda, 7 taong ko, isda na. Talagang mga isda kami. Kasama ko tatay ko. Magsimula umaga talagang may isda na mag-ako. Umuwi sa bahay, kumain. Pagkatapos ng kumain, mag-ayos ng lambat. Bago matapos mag-ayos ng lambat, isda naman. Sa bawat lambat na ibinababa nila, kasama ang dasal na sana sapat ang huli para mabuhay. At sa kanilang paglalakbay, tanging lakas nila ay ang paniniwala na hindi sila susuko. Gabi na nang makarating ako sa bahay nila Tatay Pedro. 70 taong gulang. Siya na lamang ang nagtataguyod sa kanyang anak na si Arlene, may Down syndrome at kanyang apo. So, kasalukuyan po, andito po tayo sa loob ng bahay ni Tatay Pedro at makikita po natin na butas po ang mga bintana. At dito po ang ilaw tayo, no? Oo. Dito ang ilaw. Si Ate Arlene po ay 21 years old na. Minsan naiiwan po siya. Naiiwan po siya mag-isa dito dahil si Tatay Pedro ay kinakailangan magtrabaho at yung apo niya po ay kinakailangan mag-aral. Sabi po ni Tatay, paano po nakakayanan ni Ate Arlene, Tay, yung paano niya siya inumpisang iwanan dito? Yung malaki na siyang ano talaga, maano na siya. Basta maiwan ka ako sa kanya, maghahanap buhay ako sabi ko sa kanya. Oo, sabi niya naman. Kumain ka na? Oo. Kumain ka na? Ano kinain mo? Mamaya, tulog ka na? Saan ka tutulog doon? Tulog ka doon? Doon kanina, tulog ka? Masarap ang tulog mo? Yeah. Bukas, mag-isa ka ulit. Ganito ang itsura ng tulugan ni Arlene kasama ang kanyang tatay. Walang pintuan, walang kisame, ultimo unan at kumot ay wala. Kaya mo naman, kaya? Kita mo sa mata ni Arlene na siya ay mabait, matatag at patuloy na lumalaban sa kabila ng kanilang sitwasyon.
hindi ka ano ay magtrabaho, wala ano talaga yung trabaho. Isip namin talaga noon magtrabaho ano, wala. Hirap ng buhay. Hirap ng buhay. Hirap man, pero sa puso nila, hindi pa rin nawawala ang pag-asang balang araw may darating ang panibagong pagkakataon. Ako po si Alexis Ebue at ito ang Pagtanda sa Laylayan.